Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 841. Alinmang paraan, ang Blackwoods ay magtatapos din sa lalong madaling panahon. Si Bruce ay palaging ang isa na hindi umiiwas sa kanyang sariling mga salita. Ngunit kung si Taylor ay lalapit sa iyo upang magmakaawa ngayon, paano ka tutugon? Iiwan ko lang siya, sagot ni Zachary habang nakakunot ang noo niya. There are always consequences to one's actions. Kailangang mamuhay ang Blackwood sa kinalabasan na dinala nila sa kanilang sarili. Pagkatapos ng lahat, siya mismo ay ganap na nakalantad at mahina. Hindi niya kayang protektahan ang sarili, at hindi niya kayang alagaan iba pa. Nakuha ni Bruce ang kanyang pahiwatig at inamin na iintindihan. Kung tatawag siya muli, hahanap ako ng ibang dahilan para tanggihan siya. Maya-maya pa ay nakarating na ang kanilang sasakyan sa ospital. Naghihintay na si Reyna sa pintuan. Nang makitang pumarada ang sasakyan ni Zachary, agad siyang sumugod sa kanya. Mr. Knock, anong meron? Nagmamadaling tinungo ni Zachary ang ospital. Wala na siya sa kritikal na yugto, sabi ni Reyna, ngunit taimtim na nagpatuloy. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang estado ay mapanganib na hindi matatag. Kailangan nating mag-obserba ng isa pang 24 na oras para ma-access ang sitwasyon. Nakahinga ng maluwag, natuwa si Zachary. Kung tutusin, isang pagpapala na ang hindi malagay sa isang sitwasyong nagbabanta sa buhay sa gitna ng kamalasan. Anong nangyari? Paano siya natamba ng ganoon? Nakakunot ang noo ni Zachary habang nagtatanong. Narito ang surveillance recording ng Fairy Tale Land. Maaari mo itong tingnan mismo. Inabot ni Reyna ang tablet sa kamay niya kay Zachary. Tumingin siya at mas lalo pang nagsalubong ang mga kilay. Ipinakita nito ang paglipas ng paghatol ni Henry. Pagkatapos ng lahat, si Robbie ay may isang safety harness kasama ng kanyang climbing rope. Ngunit pinili ni Henry na tumalon upang iligtas ang iba, na naging sanhi ng kanyang sariling pagkahulog. Mr. Zachary, sa wakas nakabalik ka na. Excited na bati ni Spencer sa kanya. Pulang-pula ang kanyang pares ng magulo na matandang mata. Si Lolo talaga, si Zachary ay parehong balisa at galit. At such an advanced age, iniisip pa ba niya na siya ay bata pa? Siya ay halos isang siglo na, ngunit pinipili niyang huwag pansinin ang kanyang sariling kondisyon ng katawan. Masyado lang nagmamalasakit si Mr. Henry sa mga bata, depensa ni Spencer sa nakasakal na boses. Nagbunga ang kanyang pagkahulog 2 years ago sa 2 buong buwan ng pagkaka-ospital. Simula noon hindi na talaga siya tumayo ng maayos, para maranasan niya ang panibagong pagkahulog. Kahit na hindi ito nagbabanta sa buhay, ngunit magiging maayos siya, pang-aaliw ni Zachary habang tinapik-tapik si Spencer sa balikat ng huli. Huwag mong kalimutan na ang taong inaalala natin ay ang Henry Knock na yumanig sa mundo. Hindi siya madaling bumaba. Sana nga, sabi ni Spencer, na namumula ang kanyang mga mata. Kasalukuyang natutulog si Mr. Henry. I'll stand guard here. You should take na umuwi muna ang 3 bata at aliwin sila sa abot ng iyong makakaya, lalo na ang batang si Ginoong Robinson. Nag-aalala ako sa kanyang kasalukuyang kalagayan ng pag-iisip at ang kanyang psikolohikal na pasanin. Nandito pa rin sila sa ospital. Kumunot ang noo ni Zachary. Pagkatapos ng insidente, magkasama silang dinala sa ospital, mabilis na paliwanag ni Reyna. Sinuyo ko sila ng ilang beses na bumalik at magpahinga, ngunit nag-aalala silang 3 kay Mr. Henry kaya pinilit nilang manatili. Mga alauna kaninang umaga, hindi maidilat ni na Jamie at Ellie ang kanilang mga mata at nakatulog sa lounge. Para kay Robbie, si Mr. Robinson ay nasa ward pa rin ni Mr. Henry, sabi ni Spencer habang idinagdag niya, sinubukan ko siyang hikayatin na magpahinga, pero tahimik lang siya. Nag-aalala ako sa kanya, kahit na siya ay mukhang kalmado at walang pakialam, sa kanilang 3, siya ang pinaka-loyal. Naiintindihan ko. Dahil doon, nagmamadaling tinungo ni Zachary ang ward ni Henry.
Pagdating sa ward, nakita niya si Robbie na nakasuot ng isolation gown at nakaupo sa tabi ng kama ng matanda. Ang batang lalaki ay tahimik na nakatitig kay Henry na parang isang maliit na estatwa na walang sinasabi ni isang salita. Pinagmasdan ni Zachary ang likod ng bata at napuno ng bahid ng kalungkutan. Huminga siya ng malalim, itinulak niya ang pinto sa ward at tahimik na pumasok. Naramdaman ni Robbie na may tumapik sa kanyang balikat at inakala niyang si Spencer iyon. Nang hindi lumilingon, umungol siya sa isang mahinang boses, "Hindi ako inaantok. Gusto kong manatili dito kasama si Lolo. Tulog na ang Lolo. Dapat bumalik ka na at matulog ka na rin." Ang boses ni Zachary ay umalingaw mula sa likuran, na parang seryosong-seryoso. Natigilan si Robbie nang marinig ang boses. Paglingon niya, nagtatakang tumingin siya sa ama, "Daddy, ikaw ay bumalik. Nalaman ko ang tungkol sa insidente at bumalik ka agad." Nakasquat, tinapik ni Zachary ang kanyang maliit na balikat at mahinang sinabi, "Halika. Umuwi ka kasama si Daddy. Pero, be a good, obedient boy, now." Putol ni Zachary sa kanya. "Pababalikin ka ni Daddy, babalik ako at makakasama ang lolo mo. Ngayon, magpakabait ka, ha?" Naging epektibo ang kanyang mga salita nang tumanggo kaagad si Robbie, "Okay." Hinawakan ni Zachary ang kamay ni Robbie habang naglalakad sila palabas ng ward. Hawak naman ni Ben at Ray na sina Jamie at Ellie habang papasok sila sa sasakyan. Hindi nakatulog si Robbie buong magdamag, kaya naiintindihan niyang nahihilo siya at medyo umiindayog habang naglalakad. Yumuko si Zachary para buhatin ang bata, ngunit tinanggihan ni Robbie ang alok at sinabing, "I'm a big boy now. I don't need you to carry me, Daddy." "Hindi mahalaga kung ilang taon ka na dahil palagi kang magiging anak ko," sagot ni Zachary bago niya buhatin ang bata at sumulong. Pagkatapos ay idinagdag niya, "6 ka pa lang, at hindi mo kailangang maging masyadong mature, okay?" "Alam ko." Medyo makapal ang boses ni Robbie sa pag-iyak. Parehong umiyak sina Jamie at Ellie pagkatapos ng insidente noong araw na iyon, ngunit hindi kailanman si Robbie na umiyak. Kanina pa siya nagkukunwari ng lakas, ngunit hindi na niya ito kayang tiisin pa kasama ang kanyang daddy sa mismong harapan niya. Ang totoo ay gumawa rin si Robbie ng isang mahusay na aksyon sa harap ng kanyang ama. Ngunit palaging nakikita ni Zachary si Robbie at binibigyan ng bata ng proteksyon at pag-unawa na kailangan niya. Higa sa balikat ni Daddy at makatulog, bulong ni Zachary habang hinahaplos ang likod ni Robbie. "Nandito ako, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay. Iingatan kitang ligtas kahit na umuulan ng lava." Ipinulupot ni Robbie ang kanyang mga braso sa leeg ni Zachary at masunurin na humiga sa balikat ng matanda. Unti-unting tumulo ang mga luha sa pisngi ng bata, ngunit ayaw niyang may makakita sa kanyang mga luha, kaya mabilis niyang pinunasan ang mga iyon gamit ang kanyang maliit na mga kamay. "Hindi mo ito kasalanan," mahinang sabi ni Zachary, "hindi mo kailangang makonsensya tungkol dito." "Okay," mahinang bulong ni Robbie. "Sleep well," bulong ni Zachary habang hinahaplos ang likod ng bata. Pakiramdam ni Robbie ay ligtas siya kasama ang kanyang daddy doon, kaya sa wakas ay naabot na rin siya ng kanyang pagod. Dahan-dahan pero siguradong nakatulog siya. Niyakap ni Zachary si Robbie at sumakay sa Rolls Royce. Nagising sina Jamie at Ellie nang maupo sila sa kotse. Ang dalawang bata ay nagsimulang humikbi ng kaunti. Dali-dali silang binuhat ni Zachary at hinaplos ang kanilang likod para mahiga sa kama. Lahat ng tatlong bata ay natulog sa mga bisig ni Zachary. Agad na kumalma si Zachary habang pinapanood silang natutulog. Sa kanilang tabi, nagkaroon ng lakas ng loob si Zachary na harapin kahit ang apocalypse. Dahan-daang naglakbay ang sasakyan patungo sa Broken Hill. Hininaan ni Ben ang kanyang boses at iniulat, "Si Miss Blackwood ay nagvi-video call sa akin, Mr. Noct. Sa tingin ko hinahanap ka niya." Automatikong napatay ang telepono ni Zachary dahil patay na ang baterya. Kaya pala tinawagan ni Cynthia si Ben sa halip. Siya ay hindi kailanman nasangkot sa anumang mga bagay na pinansyal sa loob ng kanyang pamilya. Ang ibig sabihin ng katotohanan na hinahanap niya siya na ang Blackwood ay tunay na nasa problema.
Anuman ang sitwasyon, may utang na loob si Zachary kay Cynthia, kaya habang ayos lang sa kanya na huwag pansinin ang iba, hindi niya pinansin ang pagtawag niya ng tulong. Matapos makarating sa conclusion na iyon, sinabi ni Zachary, tumugon sa kanyang mensahe at sabihin sa kanya na makipagkita sa akin bukas alas 6 ng gabi. Pupunta ako sa restaurant sa Storm Hotel. Naiintindihan, mahinahong sagot ni Ben. Inuwi ni Zachary ang lahat ng 3 bata at pinatulog bago niya pinabalik si Reyna para alagaan sila. Pagkatapos magayos lahat, sumugod sila sa Seren Hospital kasama si Ben sa tabi niya. Habang papunta sila, biglang tumawag si Ben, bukas ang mga ilaw sa Northridge. Ibinaba ni Zachary ang bintana para tingnan. Tulad ng itinuro, ang mga ilaw sa Northridge Villa ay nakabukas. Bumalik na si Charlotte. Tumatawag si Bruce, mabilis na sabi ni Ben habang binuksan ang speakerphone. Mr. Knock, ito ay tulad ng iyong hinala. Pinalaya si Peter, at pinuntahan siya ni Olivia. Ang dalawa sa kanila ay nagkita, ulat ni Bruce. Nakuha ko, mahinahong sagot ni Zachary. Huwag pansinin ang bagay sa ngayon. Pumunta sa ospital at panatilihing ligtas ang aking lolo. Naiintindihan. Pagkatapos ibababa ang tawag, inutusan ni Zachary, tawagan si Marino at ang iba pa. Sabihin sa kanila na protektahan ang mga bata sa lahat ng paraan. Huwag hayaan ang sinumang estranghero na lumapit sa mga bata. Naiintindihan, sabi ni Ben. Natural, naiintindihan niya ang ikinababahala ni Zachary. Ayaw niyang ipagsapalaran ang pag-alis ng pamilya Lindbergh sa mga bata. Napatingin si Zachary sa labas ng bintana. Nagniningning ang kanyang titig sa komplikadong emosyon. Alam niyang malalaman ni Charlotte ang katotohanan sa lalong madaling panahon, ngunit hindi niya alam kung paano niya haharapin ang bagay na iyon. Lahat sana ay hindi maapektuhan ang mga bata. Inosente sila. Sa Northridge, nakasuot ng komportableng puting gown si Charlotte. Nagniningning ang magandang mukha niya sa katahimikan habang tamad na nakahiga sa sofa, may tablet sa kamay. Binabasa niya ang tungkol sa triplets. Ilang oras na siyang nagbabasa at binabasa muli ang bawat salita, bawat larawan, bawat video, bawat alpabeto. Sinuri niya ang mga ito ng paulit-ulit, nang walang nawawalang anuman. Lumipas ang oras, at sumapit ang madaling araw. Hindi nakatulog si Charlotte buong gabi. Mukhang kalmado siya, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa matinding pagkalito at contradiction. Narito si Olivia, Miss Lindbergh, anunsyo ni Lupin, na personal na nagdala kay Olivia. Inilipat ni Charlotte ang kanyang tingin mula sa tablet at umupo ng tuwid bago siya nagutos, imbitahan siya. Naiintindihan, takot na pumasok si Olivia sa lugar. Mukhang kinakabahan at medyo natakot. Natigilan siya nang una niyang makita si Charlotte. Pagkatapos, ang pagkabalisa sa mga mata ni Olivia ay napalitan ng kasiya siyang sorpresa habang bumubulusok siya. Charlotte, ikaw ang master na pinag-uusapan nila. You don't need to be scared. Walang mananakit sa iyo, sabi ni Charlotte habang lumingon kay Olivia. Ang tingin ni Charlotte ay kusang naging mas mainit habang tinanong niya, okay ka lang ba? Hindi ka nila pinahirapan, di ba? Sila, you mean Mr. Knock? Hindi niya ako pinahirapan, pero kinulong niya kami ni Christy sa isang villa. Hindi niya pinayagan na pumunta kami hanggang kagabi, sagot ni Olivia habang hindi mapakali na nakatitig kay Charlotte bago subukan ang tubig at nagtanong, are you really Charlotte? What's wrong? Meron ba akong kamukha? Nakangiting tanong ni Charlotte. Kamukhang kamukha mo ang iyong sarili, ngunit ang iyong aura, ang paraan ng iyong pagsasalita, at ang ningning ng iyong mga mata ay ibang-iba, takot na pagbabahagi ni Olivia habang nakatitig. Ano ang hitsura ko? Curious na tanong ni Charlotte. Masigla ka at malaya kang tumatawa at umiiyak. Ang iyong mga mata ay laging may kinang sa kabataan, sagot ni Olivia, na hindi mapigil ang mapangiti nang magsalita siya tungkol sa nakaraan ni Charlotte. She added, nagkita tayo sa isang party. Nabuli ako sa oras. Gustong pilitin ako ng boss ko na mag-perform sa stage kahit nasugatan ang kamay ko. Umakyat ka at tinulungan ako. Anong sumunod na nangyari? Tanong ni Charlotte. Talagang curious siya sa nakaraan niya.
Nagsuot ka ng damit ko at nagsuot ng maskara para magtanghal sa entablado, sagot ni Olivia habang inaalala ang kanilang nakaraan. Ang boses niya ay napuno ng pagpapahalaga ng ipaalam niya, ganito ko nakuha ang aking trabaho noong una, at iyon ang naging punto ng buhay ko. Sa kasamaang palad, ang aking kamay ay hindi naka-recover, kaya hindi na ako marunong tumugtog ng piano. Kinailangan kong magtrabaho sa sultry night sa halip. Nang maglaon ay nakilala kita muli sa metro. Wala kang trabaho noon, at nahihirapan kang gumawa ng paraan para kumita. Kaya naman, hiniling mo sa akin na tulungan kang makahanap ng trabaho, kaya binigyan kita ng gig para sa pagtugtog ng piano. Isang bagay ang nangyari pagkatapos noon, at hindi ka na tumugtog ng piano, kaya pumunta ka sa sultry night para magtrabaho kasama sa akin. Huminto si Olivia sa bahaging iyon ng kwento at maingat na nagtanong, wala ka ba talagang natatandaan sa alinman sa mga iyon? Sino ba ang mag-aakala na nagtrabaho talaga ako sa sultry night? No wonder parang pamilyar sa akin ang lugar, bulong ni Charlotte bago siya nagpatuloy sa pagtatanong, ano pa ang alam mo? Ako, sabi ni Olivia. Nakatayo ang kanyang bantay, kaya tinanong niya, Charlotte, bakit mo pinalitan ang iyong apelyido? Nasaan si Mrs. Berry? Iniisip ni Olivia kung ang mayabang at malayong babae sa kanyang harapan ay ang Charlotte Wind na dati niyang kilala. Lindbergh ang apelyido ng nanay ko, kaya ginagamit ko ang apelyido niya ngayon, nakangiting sagot ni Charlotte. Okay lang. Ibahagi ang lahat sa akin kapag komportable kang gawin ito. Ipapabalik kita sa aking mga tao sa ngayon. Pasensya na, paghingi ng paumanhin ni Olivia, na-trauma ako sa mga knock at lalo akong nag-iingat ngayon. I really wish na ikaw are the same Charlotte Wind na kilala ko. At least that would mean na ang taong pinapahalagahan ko ay buhay pa at hindi pinatay ng walang pusong kontrabida. Hindi napigilan ni Olivia ang bahagyang paghikbi nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap. Pinatay ng walang pusong kontrabida. Biglang ulit ni Charlotte habang nakakunot ang noo at nagtatanong, anong ibig sabihin nito? May sumusunod ba sa akin noon? Nilingon ni Olivia si Charlotte bago mabilis na napayuko. Ang una ay hindi nang ahas na magsalita ng isa pang salita. Ang Charlotte na kilala ko ay hindi kailanman maglalagay ng isang ekspresyon at titig na nakakatakot. Bago dumating si Olivia, paulit-ulit siyang pinaalalahanan ni Peter na mag-ingat sa kanyang mga salita. Hindi mahalaga kung ang Knock family o ang pamilyang Lindbergh ang kausap niya, hindi nila kayang saktan ang magkabilang panig. Kapag mas nagsasalita siya, mas malamang na masaktan niya ang isa sa kanila, at maaaring durugan siya. Mas mabuting magsalita siya para mabuhay. Pinakamabuting huwag siyang magbahagi ng anuman bago makuha ang ilalim ng lahat ng ito. Kung si Charlotte Lindbergh ay, sa katunayan, si Charlotte Wind, natural, tutulungan niya ito. Gayunpaman, kapag ang mga malalaking korporasyon ay nakikipaglaban sa isa't isa, gagawin nila ang lahat upang makakuha ng mataas na kamay. Walang sinasabi kung ang pamilyang Lindbergh ay makakahanap ng isang tao na magpapanggap na si Charlotte para lamang makapunta sa Knox. Ang mga maliliit na fries na tulad niya ay mauuwi lang bilang mga pawn at papatayin kaagad kapag wala na siyang pakinabang. Sa makatuwid, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang mabuhay sa pamamagitan nito. Dapat ako ay mahina at walang silbi noon, ungol ni Charlotte habang mapanganib ang kanyang mga mata at idinagdag. Kaya ako nabuli at nasaktan. Hindi ka mahina, mabait ka lang, sabi ni Olivia. Hindi na niya natapos ang kanyang pangungusap dahil bigla si Morgan ay pumasok upang magulat. Hiniling ni Miss Sharon ng Cinder Group na makita ka, Miss Lindbergh. Natigilan si Olivia. Sharon Blackwood, hindi ba iyon ang babaeng nang aasar sa kanila ni Charlotte noon? Ha? Tanong ni Charlotte na nakataas ang kilay, paano kanya na-contact? Malamang nahanap niya ako sa pamamagitan ni Mr. Potter, magalang na ulat ni Morgan. Dinala ni Taylor si Sharon sa Erihal para humingi ng tawad sa iyong kapatid, ngunit tumanggi siyang makipagkita sa kanila. Pagbalik nila, hindi sila nagtipid na subukang makipag-ugnayan sa iyo. Walang katapusang nagmamakaawa sa akin si Sharon sa pamamagitan ng telepono ngayon lang.
Gusto daw niyang makilala ka at humingi ng pagkakataon upang gawing tama ang mga bagay. Maging si Taylor ay bumaba sa kanyang kinatatayuan at nakiusap na ipadala ko ang mensahe sa iyo. Huwag mo silang pansinin, sagot ni Charlotte. Wala siyang pakialam sa Blackwoods, kaya inilipat niya ang tingin kay Olivia at sinabi, ipapauwi kita sa aking mga tao. Maaari mong sabihin sa kanila kung may kailangan ka pa. Tutulungan ka nila, at kung may magtangkang manakit sa iyo, maaari mo akong tawagan anumang oras. Sa totoo lang, hindi ako nananatili sa H-City ngayon, sagot ni Olivia. Sinadya niyang subukan si Charlotte nang idinagdag niya, nagtatrabaho ako sa pabrika ni Mr. Judd sa nakalipas na 2 taon. Alam mo naman kung sino si Mr. Judd, hindi ba? Ang tinutukoy mo ba ay ang kanang kamay ng aking ama, si Mr. Jeffrey Judd? Sabi ni Charlotte. Oo, siya iyon, sabi ni Olivia habang tumatango. Ang 3 pabrika na iyon ay mga ari-arian ng iyong ama, ngunit pagkatapos ng iyong ama na pumanaw, ang mga pabrika ay inagaw. Nagtulungan kayo ni Mr. Judd para maibalik ito. Ikaw pa rin ang pangunahing shareholder ng mga pabrika. Alam mo ba kung nasaan sila ngayon? Nasa Yaleview sila, sagot ni Charlotte, na naaalala pa rin ang ilang mga bagay, may 3 pabrika sa Yaleview. 2 sa kanila ang gumagawa ng damit habang ang isa naman ay gumagawa ng alahas. Ako ang nagpangalan sa mga pabrika. Tinawag ko silang The Char, The Lotta, at The Wind. Oo, yun nga. Tuwang-tuwang sabi ni Olivia bago siya nagtanong, kung gayon alam mo ba kung kailan ang kaarawan ni Mrs. Berry? 5 ng Marso, 1957. Nagdilim ang ningning sa mga mata ni Charlotte nang pag-usapan nila si Mrs. Berry. Sa unang paggising niya, nakita niya si Mrs. Berry na nakahiga pa rin sa loob ng morgue. Si Charlotte ay nawala ng maraming alaala at nakalimutan ang tungkol sa maraming bagay, ngunit naalala niya na may pumatay kay Mrs. Berry. Dapat akong maging mas malakas para ipaghiganti ang pagkamatay ni Mrs. Berry. Nasisiyahan siyang kumain ng junk food. Humihina ang kalusugan niya, ngunit hindi niya napigilan. Malaya siyang tumatawa at nag-e-enjoy sa pag-idlip. Mahilig siyang magluto para sa akin, at lagi siyang natutuwa na makita akong kumakain ng kanyang niluluto. Naalala ng mabuti ni Charlotte si Mrs. Berry, kahit na ang tagal-tagal na rin mula nang mangyari ang mga pangyayaring iyon. Gusto niyang huwag siyang kalimutan. Siya ay sobra sa timbang, ngunit nang siya ay pumanaw, siya ay lumiit ng husto. Siya ay hindi gumagalaw sa morgue at hindi gumalaw kahit isang kalamnan, ngunit nakahawak pa rin siya sa isang piraso ng damit ko. Naalala ko pa ang bulong niya sa tenga ko at hinihikayat akong patuloy na lumaban at mabuhay. Ang mga mata ni Charlotte ay namula sa luha sa puntong iyon sa kanyang kwento. Patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha sa kanyang mga mata, ngunit tumanggi siyang hayaan silang mahulog sa kanyang mga pisngi. Ang puot na iyon at ang pagnanais na maghiganti ay nagsimulang muling gumapang sa kanyang puso. Hinding-hindi ko makakalimutan, at iyon lang bagay na nagpapanatili sa akin na mabuhay ang aking pagnanais na humingi ng paghihiganti. Kabanata 845. May pumatay sa kanya, ang masamang sabi ni Charlotte, bumalik ako para imbestigahan ang bagay na iyon at hanapin ang may kasalanan. Ipaghihiganti ko ang pagkamatay niya. Siya siguro ang may kasalanan. Ang gago. Galit na bulyo ni Olivia, pinalayas niya ang bride niya sa araw ng kasal at may ibang pumalit sa iyong pwesto. Siya pa ang naging sanhi ng pagkamatay ni Mrs. Berry. Karma ang sasapit sa kanya. Anong pinagsasabi mo? Sino ang may kasalanan? Tanong ni Charlotte habang nakatitig sa pagtataka. Si Zachary Knocht ang tinutukoy ko. Pabulong na sabi ni Olivia. Natigilan si Charlotte nang marinig ang mga salitang iyon. Bakas sa mukha niya ang kawalan ng paniwala. Sina Lupin at Morgan ay napalingon sa isa't isa. Tila hindi sila mapakali habang pinagmamasdan ang ekspresyon ni Charlotte. Itinaboy ang bride sa araw ng kasal. Walang pag-iisip na ulit ni Charlotte, ako ba ang bride na sinasabi mo? Hindi napigilan ni Olivia na makaramdam ng kaunting takot nang makita niyang ganoon si Charlotte. Mahina niyang tanong, hindi mo ba natatandaan alinman sa mga iyon? 2 taon na ang nakalipas. Si Miss Lindbergh ay nalason at inatake.
Nasugatan ang kanyang ulo, at nawala ang kanyang memorya pagkatapos niyang nakabawi, mahinang paliwanag ni Morgan. Ay, sige, bulong ni Olivia. Mas lalo siyang nabalisa nang marinig iyon. Dagdag pa niya, tita ni Zachary ang naglason sa iyo noon, at pinahirapan ka nito. Sa araw ng iyong kasal, muling kumilos ang iyong sakit, at damyugo ka ng marami. Ano? Tanong ni Lupin habang mukhang gulat na gulat, sinasabi mo ba na ang tiyahin ni Zachary, si Zarnock, ang nag-ason kay Miss Lindbergh? Hindi pa sila nagkakalaban sa isa't isa, ngunit matagal na nilang alam ang tungkol sa reputasyon ni Zara na malupit. Tama, kumpiyansang sagot ni Olivia, narinig kong kausap ni Zachary ang kanyang nasasakupan tungkol sa bagay na ito. Noon, nagkaroon sila ng matinding away ng tita niya dahil sa pangyayaring iyon. Akala ko in love na talaga siya kay Charlotte. Hindi ko akalain na sa araw ng kasal, gagawin niya. Hindi nang ahas si Olivia na tapusin ang pangungusap na iyon. Sa sandaling iyon, mukhang galit na galit si Charlotte. Napuno ng malamig na aura ang silid. No wonder ang baril na narecover natin noon ay galing sa M-Nation, ani Lupin nang tumama ang revelasyon, yung nagpadala ng mga assassin pagkatapos ay si Zara. Anak ng tinapa ng mga tao, galit na sabi ni Morgan, talagang lumampas sa linya ang mga knocked. Iuwi mo muna siya, malungkot na bilin ni Charlotte. Naiintindihan. Sabi ni Lupin. Agad niyang pinabalik si Olivia ng ilang tao. Medyo nag-alala si Olivia, kaya pinayuhan niya si Charlotte. Charlotte, malakas ang pamilya Knocked, at hindi sila magiging isang madaling kalaban. Huwag kumilos ng padalos-dalos. Kausapin mo ang pamilya mo bago ka gumawa ng kahit ano, okay? Hindi naiintindihan ni Olivia ang mga Lindbergh. Hindi niya alam na sila lang ang kapantay ng mga Knocked. Tiyak na hindi niya alam kung gaano kadeterminado si Charlotte sa paghihiganti. Malakas, ha? Ngumisi si Charlotte, gusto kong makita kung hanggang kailan siya mananatiling malakas. Medyo natakot si Olivia sa titig na iyon. Wala siyang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano, kaya umalis siya kasama si Lupin. Muling natahimik ang silid, ngunit ang aura ay nagyayelo. Ang mga bodyguard ay hindi nang ahas na huminga ng masyadong malakas. Matiyag ang naghihintay si Morgan sa gilid. Hindi siya naglakas loob na magsabi ng salita. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang nagbilin si Charlotte, alamin ang lahat ng magagawa mo tungkol sa kay Zarnock. Ngayon, naiintindihan, sagot ni Morgan. Sinimulan niya agad itong gawin. Kaya lang, nagmamadaling bumalik si Lupin at nagulat, nagtalaga ako ng isang tao na maghahatid kay Olivia sa bahay. Siya ay mananatili sa kay Peter sa ngayon, at lihim siyang iingatan ng ilang bodyguard. Good, sagot ni Charlotte habang tumatango. Pagkatapos nito, sinabi niya, maghanap ka ng para sa akin. Who? Si Jeffrey Judd, ang lalaking nagtatrabaho noon para sa aking ama, sagot ni Charlotte, pagkatapos ay pumunta sa Happy Avenue para malaman kung doon kami nagstay noon ni Mrs. Berry. Naiintindihan ko. Gagawin ko yun kaagad, sabi ni Lupin bago siya nagmadaling isagawa ang kanyang gawain. May pangkalahatang ideya si Charlotte sa nangyari, at ang kailangan lang niya ay gumawa ng panghuling kumpirmasyon bago niya hinihingi ang kanyang paghihiganti. Naturally, may isa pang bagay na kailangan niyang kumpirmahin. Kinuha niya ang telepono at tumawag. Kakarating lang ni Zachary sa ospital nang tumunog ang kanyang telepono. Bahagya siyang natigilan. Ang numerong ito dapat ay si Charlotte. Nakapatong pa rin ang kanyang binti nang bawiin niya ito at bumalik sa kanyang sasakyan para sagutin ang tawag. Hello? Nasaan ka? Tanong ni Charlotte para makarating sa punto. Bahay, bakit? Tanong ni Zachary. Gusto kong makipagkita, sabi ni Charlotte, magkita tayo sa sultry night mamayang alas 10. Sure, see you tonight. Sagot ni Zachary habang tinitingnan ang kanyang relo. Matapos ibaba ang tawag, paulit-ulit na binalikan ni Zachary ang mga salita ni Charlotte sa kanyang isipan. Nagtataka siya kung bakit siya nagtanong upang makilala siya sa gabing iyon. Malamang nakilala na niya si Olivia, kaya dapat niyang malaman ang nangyari noon. Gusto lang ba niyang malaman kung sino ako at saan ako nakatayo? Malamang iyon. Mr. Knock,
may meeting kayo ni Miss Blackwood ngayong gabi, mahinang paalala ni Ben, 6:00 na sa restaurant sa Storm Hotel. Kakayanin ko, sabi ni Zachary. Wala siyang balak na sayangin ang oras ni Cynthia. May utang siyang pabor sa kanya, at oras na nilinaw niya ang mga bagay sa kanya. Naiintindihan, sagot ni Ben, na hindi na nagsalita pa. Nagtungo ang grupo sa ospital. Sa sandaling iyon, isang malakas na hangin ang hamampas sa kanila at nagwalas ng ilang alikabok. Pinikit ni Zachary ang kanyang mga mata at tumingin sa langit. Parang may bagyo. It's the rainy season, so natural lang na ganyan ang panahon, ani Ben. Alam niya ang iniisip ni Zachary, kaya inaliw niya, you haven't slept well in days. Let's take a break after the issue in the hospital is settled. Okay, sagot ni Zachary. Ang totoo, hindi maganda ang pakiramdam niya noong araw na iyon. Kung iisipin, 4 na araw na ang nakalipas hindi maganda ang tulog niya. Nakatulog lang siya ng ilang oras, at kahit ang pinakamalakas na lalaki ay mahihirapang panatilihin ito pataas. Gayunpaman, kailangan muna niyang harapin ang bagay ni Henry. Maghapong abala si Zachary sa ospital. Ang kalagayan ni Henry ay hindi pa rin matatag, kahit na ang kanyang buhay ay hindi nabanta matapos mabuhay noong nakaraang gabi. Sa katunayan, ang kanyang sakit ay kumilos ng ilang beses sa araw na iyon. Ang pangkat ng mga eksperto na tinipon ng ospital ay hindi kailanman umalis sa kanyang tabi at binabantayan ang ward sa buong oras. Sa wakas ay naging matatag ang kalagayan ni Henry nang sumapit ang gabi, at sa wakas ay nakahinga ng maluwag ang mga doktor. Si Spencer, na mahigit 24 na oras ng gising, ay nasubsob sa upuan. Mr. Spencer, dapat kang magpahinga. Si Bruce na ang bahala sa mga bagay-bagay dito. Hindi namin kayang pabayaan ka sa isang mahalagang moment na ganito, sabi ni Zachary. Masyado na akong matanda para maging kapaki-pakinabang ngayon, malungkot na buntong hininga ni Spencer. Siya ay halos 80 taong gulang, kaya hindi niya kinaya ang stress, kahit na siya ay medyo malusog. Naghanda si Mr. Hooters ng kwarto para sa iyo. Maaari kang magpahinga doon at bumalik pagkatapos mong matulog. Iminuwestro ni Zachary ang kanyang kamay upang kunin si Bruce na dalhin si Spencer sa silid. Nagmamadaling bumalik si Bruce pagkatapos tulungan si Spencer na umayos. May kasama siyang ilang lalaki para tumulong sa pagbabantay sa labas ng ward. Kailangang maging alerto ang lahat sa napakahalagang sandali na iyon, at walang nang ahas na bumagal. Maghintay ka lang doon ng kaunti. Kapag natapos na si Mr. Knox sa trabaho ngayong gabi, susugod ako para kumuha ng shift, sabi ni Ben sabay tapik sa balikat ni Bruce. 2 araw lang. Kaya ko na, giit ni Bruce. Siya ay kumilos na parang hindi niya kailangan ng tulong ni Ben. I'm glad to hear that, sagot ni Ben bago bahagyang sinuntok ang dibdib ni Bruce. Let's go, sabi ni Zachary habang tinitingnan ang kanyang relo at nagmamadaling umalis doon. Mabilis namang sumunod si Ben. Noon lang, tumawag si Reyna para sabihin sa kanila na gustong bisitahin ng triplets ang kanilang lolo sa tuhod. Agad namang tinanggihan ni Zachary ang kahilingang iyon. Utos niya, sabihin mo sa kanila na ang kalagayan ng kanilang lolo sa tuhod ay nagpapatatag, ngunit ngayon ay hindi magandang oras upang bisitahin. Dadalhin ko sila ng personal sa ospital pagkatapos ng ilang araw. Sa ngayon, kailangan nilang manatili sa bahay. Naiintindihan, sagot ni Reyna, bago niya ipinadala ang kanyang mensahe sa mga bata. Lumabas ng ospital si Zachary para sumugod sa meeting nila ni Cynthia. Kakapasok pa lang niya sa sasakyan ay tinawag ni Bruce sabihin, Mr. Knox, nakatanggap lang kami ng balita na kakalapag lang ng private jet ni Miss Knox sa H-City. Mabilis siyang magtrabaho. Mapanganib na ipinikit ni Zachary ang kanyang mga mata. Kagabi, ipinakalat niya si Ben na magse-celebrate si Henry malapit na ang kanyang 78 kaarawan. Ginawa niya yun para ilabas si Zara sa pinagtataguan. Gayunpaman, hindi niya akalain na biglang maaksidente si Henry. Ang masaklap pa, nagpakita si Zara ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Gayunpaman, ang mga bagay ay umunlad sa lawak na iyon, kaya't wala siyang pagpipilian kundi ang sumabay sa agos.
Nagmamadaling tinungo ni Zachary ang Storm Hotel, ngunit nahuli pa rin siya ng 20 minuto. Kanina pa naghihintay si Cynthia. Nakasuot siya ng puting damit at mukhang elegante at maganda. Nakatitig siya sa labas ng bintana sa buong oras. Mr. Knock, sabi ng manager habang nagmamadaling lumapit kay Zachary, ang tagal mo nang huling bumisita. Ang tagal na. Dati dinadala ni Zachary si Charlotte sa hotel na ito, ngunit palagi silang dumiretso sa mga kwarto. Mabilis na napatayo si Cynthia nang marinig ang boses ni Zachary. Ngumiti ito sa kanya at nag-sign gamit ang kanyang kamay, "Zachary, you're here." "Sorry for being late," sabi ni Zachary habang umuupo at naglilinis ng mga kamay gamit ang basang tuwalya. "It's fine. Nandito ako ng maaga." Sumenyas si Cynthia habang nakangiti, pero hindi niya namalayan na hindi man lang tumitingin sa kanya si Zachary. Inabot nito sa kanya ang menu. Nang inabot niya ang menu para kunin, nakita niya ang mga mata nito saglit bago siya nagsabi, "Maaari kang mag-order ng gusto mo." "Wala akong gana." Tumango si Cynthia at umorder ng ilang ulam bago itinuro ang decanter. She signed, "Nagdala ako ng 2 bote ng katangi-tanging alak mula sa bahay. Ito ay nadikant na. Subukan at tingnan kung gusto mo ito." Binuhusan ng waiter si Zachary ng kalahating baso ng alak. Humigop ng kaunti si Zachary bago pumuli, "It's pretty good. It's from my dad's collection. He said that you would like it." Nakangiting permi ni Cynthia. Kinawayan ni Zachary ang kanyang kamay at pinaalis ang lahat. "Hinihiling ka ba ng iyong ama na puntahan ako?" Tanong ni Zachary para makarating sa punto. "Tama," sagot ni Cynthia bago siya tumango at idinagdag, "Lahat ng bagay sa bahay ay magulo ngayon." Siya at si Sharon ay sinubukan ang lahat, ngunit hindi nila malutas ang issue. Kaya naman hiniling niya sa akin na humingi ng tulong sa iyo. Hindi umimik si Zachary. Pasimple niyang in-enjoy ang wine. Walang paraan para ipaglaban niya ang bagay na iyon, ngunit hindi siya sigurado kung paano tatanggihan si Cynthia nang hindi siya sinasaktan o labag sa kanyang mga prinsipyo. "Naiintindihan ko na ito ay mahirap para sa iyo. Ang mga Knock at ang Lindbergh ay palaging pantay, at ang mga Lindbergh ay isang mas malaking banta sa Knocks ngayong nakapasok na sila sa lokal na merkado. Kung tinutulungan mo ang pamilya ko sa crucial moment na ganito, magkakaproblema din ang Knock Group," signed ni Cynthia. Nagulat si Zachary nang makitang sobrang understanding ni Cynthia. Alam niyang mabait ito, pero hindi niya inaasahan sa kanya na maging malinaw ang pag-iisip niya. Isang bagay na napakalaking nangyari sa kanyang pamilya, ngunit nagagawa pa rin niyang pag-aralan ang sitwasyon na may malinaw na pag-iisip. "Kaya nga wala ako ngayon para humingi ng tulong sa inyo. Napilitan akong mag-show man lang para umatras sila. Kaya nga guguluhin kita para makasama ako sa pagkain," pirma ni Cynthia sa pagkaasar. "Salamat," mahinang bulong ni Zachary. Pinasalamatan niya ito mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Maaaring wala siyang romantikong damdamin para kay Cynthia, ngunit talagang pinahahalagahan niya ang ginawa nito para sa mga Knock. Bukod dito, masyado siyang maalalahanin sa sandaling iyon, kaya naantig siya. "Don't say that. You never have any obligation to help my family, anyway," sagot ni Cynthia habang seryosong nakatingin sa kanya. "Ang totoo, ang tatay ko ay isang kakilakilabot na negosyante. Ang tanging dahilan kung bakit maaaring lumago ang Cinder Group sa lawak na ito ay dahil nakikinabang siya sa reputasyon ng mga Knock." Matagal nang gustong sabihin ni Zachary ang mga salitang iyon. Maaaring mukhang malupit at malayo si Henry, ngunit minsang nailigtas ni Taylor si Harrison noong mga araw. Kaya naman, maging si Henry ang pag-aalaga sa Blackwood sa loob ng mahigit 20 taon. Sa tuwing nagkaka-problema ang Blackwoods, ipapaalala ni Henry sa lahat ang pangyayaring iyon. Sinubukan pa ni Henry na pilitin si Zachary na pakasalan si Sharon noong mga araw at iginiit na kamangha-mangha ang Blackwoods. Noong panahong iyon, natukso si Zachary na pabulaanan sa pagsasabing ang mga Knock ay ang nagbigay sa Blackwood ng lahat ng kanilang pagkakaroon. Kinailangan pang bayaran ni Zachary ang Blackwoods ng malaking halaga ng pera pagkatapos niyang makawala sa pagpapakasal kay Sharon. Wala siyang pakialam sa pera,
ngunit ang kawalan ng katarungan ay nakakainis sa kanya. Sa kasamaang palad, palaging magalang at mapagpakumbaba si Taylor sa harap ng iba pang mga knock, kaya wala si Zachary sa isang posisyon para magsabi ng kahit ano. Ang kawalang katarungang naramdaman ni Zachary sa wakas ay nawala matapos magsalita si Cynthia tungkol dito sa isang nakakaunawang paraan. Karma ng Blackwoods na napunta tayo sa posisyong ito, at tayo ang dapat na kahihinatnan. Hindi ka na namin dapat paproblemahin o ang pamilya mo. Matapos pirmahan ang huling mensaheng iyon, kinuha ni Cynthia ang kanyang baso ng alak at sinenyasan si Zachary. Kumalas ang kanilang mga baso. Pagkatapos noon ay ibinaba ni Cynthia ang kanyang inumin. Noong una ay nagplano si Zachary na humigop, ngunit nakita niya itong umiinom na nag-udyok sa kanya na tapusin din ang kanyang alak. Ibinaba ni Cynthia ang kanyang baso at pumirma, ito na ang huling beses na guguluhin kita sa anumang bagay. Hindi na mauulit. Wala talaga ako sa posisyon na makialam sa usapin ng Blackwood, sagot ni Zachary habang humihingi ng paumanhin. Ngunit kung kailangan mo ng anumang bagay, tiyak na tutulungan kita. Ano kayang kailangan ko? Signed Cynthia before she grinned bitterly and added, I can still make ends meet on my own kahit na ang Blackwoods ay tunay na nagdeklara ng bangkarota at ang Cinder Group ay wala na. Mamumuhay ako ng mapayapa at kalmado sa hinaharap, at maganda rin iyon. Ikaw ay isang mabuting babae, sabi ni Zachary. Bihira siyang pumupuri sa iba, ngunit kahit na hindi niya maitatanggi na si Cynthia ay isang kamanghamanghang tao. Siya ay ipinanganak na may kapansanan at binubuli mula pa noong siya ay bata pa. Gayunpaman, naging mas malakas siya at nagsumikap na makakuha ng 2 doctorates. Nagawa pa niyang magtatag ng isang pharmaceutical company ng mag-isa. Ito ay hindi isang malaking kumpanya, ngunit itinatag niya ang lahat ng ito sa kanyang sarili, at iyon ay medyo kahanga-hanga. Siya ay, sa lahat ng mga kahulugan, tunay na mabait at sweet. Salamat, sagot ni Cynthia habang nakatitig sa kanya at nagpatuloy sa pagpirma. Ito ang unang beses na narinig kita na pinupuri ang sinuman. Nakangiti ang mga labi ni Zachary. Ipinagpatuloy niya ang pagsipsip ng kanyang alak. Ang simbuyo ng damdamin sa mga mata ni Cynthia ay kasing init ng araw, kaya walang pagpipilian si Zachary kundi iwasan ang kanyang tingin habang nagpapanggap na humigop ng kanyang alak. Maya-maya ay dumating na ang waiter para ihain ang kanilang pagkain. Walang ganang kumain si Zachary dahil sa sobrang trabaho at matagal na siyang hindi nakatulog, kaya parang nauubos siya. Ang kaya lang niyang gawin ay gumamit ng alak para manatiling gising. Kailangan niyang gumawa ng ibang bagay mamaya. Kailangan kong puntahan si Charlotte. Bakit hindi ka kumakain? Tanong ni Cynthia gamit ang sign language. Bumaba ang tingin ni Zachary, kaya hindi niya ito nakita. Naturally, nangangahulugan iyon na hindi niya natanggap ang kanyang mensahe. Binuhusan siya ni Cynthia ng kalahating baso ng alak at nagsalin din ng baso. Pagkatapos noon, sinenyasan siya nitong muli. Kumalas muli ang dalawa sa kanilang baso bago nila ibaba ang buong baso. Dahil wala kang gana, iinom ako sa iyo. Kailangan kong bumalik sa M-Nation bukas, at hindi alam when we'll meet again, pirma ni Cynthia. Bakit ka babalik sa M-Nation? Tanong ni Zachary sa gulat na tono. Ang tatay ko at si Sharon ay patuloy akong iniistorbo, at ayaw ko na silang hawakan. Talagang ayaw kong ilagay sa mahirap ang posisyon mo, kaya aalis na ako, malungkot na pirma ni Cynthia. Salamat. Sa totoo lang ay hindi alam ni Zachary kung ano pa ang masasabi niya para ipahayag ang kanyang pagpapahalaga at pagkakasala. Bibisitahin ko si Mr. Henry bukas at susubukan kong kumbansihin siyang umalis kasama ko. Sa ganoong paraan, hindi mo na siya kailangang harapin all the time, nakangiting dagdag ni Cynthia. Hindi mo na aalis si Lolo, sabi ni Zachary. Ayaw niyang mag-share ng sobra, kaya nagpaalam na lang siya hindi talaga makalakad lately. Ha, why not? I've been calling him for the past 2 days, pero walang sumasagot. Hindi rin siya nagre-reply sa mga text ko. Hindi ko man lang makontak si Mr. Spencer. May nangyari ba? Tanong ni Cynthia habang mukhang nagulat. Siya ay may sakit, pagbabahagi ni Zachary.
Ang kanyang edad ay tumataas doon, kaya ang mga sakit at karamdaman ay sumusunod sa kanya kahit saan. Gusto ko siya para makapagpahinga, kaya pinutol ko ang koneksyon niya sa iba. Ang pagka-ospital kay Henry ay isang malubhang isyu, at hindi niya kayang hayaan ang sinuman, kahit si Cynthia, na malaman iyon. Si Zachary ay palaging nananatiling may kamalayan kapag nakikitungo sa mga mahahalagang bagay. Oh, I see. No wonder you look so tired lately. I guess you have not have a good sleep for a while. Uminom ka ngayong gabi, kaya makakatulog ka ng mahimbing mamaya, pirma ni Cynthia. Sure, sagot ni Zachary bago ito nagpatuloy sa pag-inom sa kanya. Medyo nakasimangot si Ben habang nakatingin sa gilid. Si Mr. Noct ay palaging may mabuting pagpapaubaya sa alak. Impyerno, sa tingin ko ay umiinom siya ng alak kaysa sa tubig gayon paman, at hindi pa siya lasing dati. Bakit parang ang saya niya ngayong gabi? Nagiging maulap ba ang kanyang tingin? May sira ba sa alak? Kanina pa kita hinahanap kung saan-saan. Nandito ka pala. Isang mapagmataas na boses ang biglang sumabad sa pag-iisip ni Ben. Lumingon si Zachary at nakitang si Sharon iyon. Nakasuot siya ng eleganteng damit at nakasuot ng magandang make-up habang naglalakad. Kumunat ang noo ni Cynthia nang makita niya si Sharon doon. Tumayo ang una at sumenyas, "Sharon, ano ang ginagawa mo dito? Ito ay isang pampublikong lugar. Bawal ba akong pumunta dito?" Si Sharon ay sobrang bastos kay Cynthia, at bawat salita ay may pahiwatig ng pagmamataas. Kumpara kay Sharon, si Cynthia ay parang sweet at gentle. Kumunat ang noo niya ngunit wala na siyang lakas ng loob na gumawa ng iba. Sa katunayan, nakatitig siya sa kanyang paligid at tila nag-aalala na ipahiya ang sarili sa publiko. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ni Zachary na nakakunot ang noo. Halata sa mga mata niya ang sama ng loob. "Zachary, kanina pa kita tini-text, pero hindi ka nagre-reply. Hindi mo rin sinasagot ang tawag ko," ani Sharon, na agad namang nagbago ang ugali ng lumingon kay Zachary. Para siyang nanghina at nakakaawa nang sabihin niyang, "Ako ay gusto kitang makita." Napakasama ba talaga? Zachary had it with her bongga na tindig. Galit siyang nag-iwas ng tingin at parang ayaw niyang e-entertain siya sa lahat. "Sharon, stop making a scene," sinyas ni Cynthia. Lumapit siya para subukang ilayo si Sharon. Inalis ni Sharon ang braso ni Cynthia nang walang pakundangan at napaungol sa sobrang nakakaunawang tono, "Anong ginagawa mo? Maaari niyang yayain si Zachary sa labas para kumain, bakit hindi ko magawa? Sa tingin mo ba talaga maganda ka? Nakikipagkito lang siya sa iyo ngayon dahil naaawa siya sa iyo. Everyone's watching. Paano ka hindi nahiya? Let's live together." "Wag mo nang pakialaman si Zachary," sinyos ni Cynthia. Kinakabahan si Cynthia. "Fuck off," naiinip na ungol ni Sharon bago niya itinulak si Cynthia palayo. Napaatras si Cynthia at kumatok sa mesa bago siya bumagsak sa sahig. Nahulog ang decanter at nabasag sa ulo niya. Dam-aloy ang dugo. Natigilan si Zachary. Nagmamadali siyang lumapit kay Cynthia para tulungang makatayo. Nang makita iyon, medyo sumama ang loob ni Sharon, kaya binaling niya ang sisi at sinabing, "Mahina ka. Ang ginawa ko lang ay magbigay sa iyo ng isang maliit na tulak. Nasa sahig ka na ba talaga? Tumahimik ka." Galit na saway ni Zachary, "Napakasama mong babae, kapatid mo siya, pero paulit-ulit mo siyang sinasaktan at inaatake mo siya sa harap ko. Seryoso ka bang iniisip na hindi kita susunduin?" "Zachary," bulong ni Sharon sa pagtataka. Nagniningning ang mukha niya na hindi makapaniwala habang tumututol, "Bakit ka ba nagpo-protekta sa kanya ng ganoon? Nahulog ka ba talaga sa kanya? Siya ay pipi, hindi siya karapat-dapat. Don't you dare say another word," ungol ni Zachary. Labis na ang galit niya kay Sharon, "Umalis ka na, bago ako mawala ng kontrol at atakihin ka." "Zachary, please leave on your own accord," payo ni Ben habang humakbang pasulong, "Itigil ang paggawa ng eksena. Iligtas ang iyong sarili mula sa mas nakakahiya." Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Sharon habang galit na galit siyang umalis. Nalalayan ni Zachary si Cynthia sa sofa.
Nang makita niya ang malalim na hiwa na ginawa ng decanter sa ulo niya, iminungkahi niya kaagad, dadalhin kita sa ospital. Mabilis na umiling si Cynthia at sumenyas, ang mga mata ng media ay nasa Blackwoods ngayon. Kung pupunta ako sa ospital, malalaman nila ito ng mabilis at gagawa sila ng mga nakakabaliw na kwento. Pupunta tayo sa ospital na pagmamayari ko. Walang magsasabi nito. Pananatilihin siya ni Zachary na maging matatag at tutulungan siyang makaalis sa lugar nang makita niyang nasugatan din ang binti nito. Siya ay binuhat na parang prinsesa kaagad pagkatapos. Talagang hindi na kailangan pang pumunta sa ospital. Okay lang ako, lalagyan ko lang ng gamot. Masyado kang abala, at hindi ko want to waste your time, sinyos ni Cynthia habang nakapatong sa mga bisig nito. Tiningnan ni Zachary ang kanyang relo matapos basahin ang mga sign na iyon. 8:30 na. Sumugod man ako sa ospital, ang tagal na dadalhin sa paglalakbay ay magpapahuli sa akin para sa aking appointment kay Charlotte. Matapos ang konklusyong iyon, bumaling si Zachary sa manager at humiling, kunan mo ako ng isang silid, at magkaroon ng isang medical kit na ipinadala kaagad. Naiintindihan. Kabanata 850, nakita ng manager na nasugatan si Cynthia, at nabalisa siya. Mabilis niyang pinapunta ang kanyang mga tauhan para magdala ng medical kit at nag-alok. May doktor ang hotel na nagtatrabaho dito at kayang gamutin ang mga menor de edad na pinsala. Ipapadala ko ang mabuting doktor kaagad. Sa ngayon, hayaan mo muna akong ihatid ka sa kwarto mo. Bilasan mo, utos ni Zachary habang binuhat si Cynthia patungo sa elevator. Yes, sir. Understood, sagot ng manager. Mabilis siyang tumakbo papunta sa elevator at inakay si Zachary at ang kanyang mga bodyguard sa kwarto. 4 na bodyguard ang nakasunod sa malapit. Papasok pa lang sila sa elevator nang makarinig sila ng kalakbog mula sa isang floor sa ibaba. Agad na naging alerto ang lahat. Tingnan nyo, utos ni Zachary. Naiintindihan, sagot ng mga lalaki. 2 bodyguard ang lumabas sa elevator at bumaba ng hagdan para inspeksyonin ang mga issue. Binuhat ni Zachary si Cynthia palabas ng elevator. Noon lang niya namalayan na dinala na siya ng manager sa kwarto na dati niyang tinutuluyan kasama si Charlotte. Huminto siya at kumunat ang noo bago humiling, ikuha mo ako ng isa pang kwarto. Lahat ng ibang kwarto ay occupied. Sinadya naming vacant ang kwartong ito dahil madalas kang tumutuloy dito, at kami ay hindi naglakas loob na popahan ito. Natakot na sagot ng manager, tatagal kami bago kami makakuha ng isa pang silid. Sobrang dumudugo ngayon si Miss Blackwood. Paano kung aayusin natin ang mga sugat niya bago lumipat ng kwarto? Nilingon ni Zachary si Cynthia, na nanginginig sa kanyang mga bisig. Wala siyang choice kundi buhatin siya. Sa sandaling iyon, pilit na kinaladkad ni Ben si Sharon sa ground floor at pilit siyang pinapasok sa sasakyan. What the fuck? Galit na sigaw ni Sharon, what the hell did that mute drug you lot with? Hindi mo ba nakikita na siya ay isang peke? Siya ay maaaring mukhang hindi nakakapinsala, ngunit sa loob, siya ay masama. Enough. Please umalis ka na. Ayaw ni Ben na mag-aksaya ng oras sa kanya. Ang gusto lang niya ay bumalik sa lalong madaling panahon dahil kay Henry na medyo mahirap ang kalagayan. Inilipat ni Zachary ang karamihan sa mga bodyguard sa ospital at iniwan ang ilan sa bahay para alagaan ang mga bata. Kaya naman, limitado ang bilang ng mga lalaking kasama nila. Maghintay ka lang. Kapag sinaktan ka ng beach na iyon at ipinakita ang kanyang tunay na kulay, malalaman mo na ako ang mabait, malungkot na reklamo ni Sharon. Naririnig mo ba ang iyong sarili ngayon? Natatawang sabi ni Ben, paano magiging mabait na tao ang isang taong naghabol sa sarili nilang kapatid? Ano ang ibig sabihin nito? Kailan ko siya sinundan? Nagtatakang tanong ni Sharon. Alright, you know what? This is your family business at walang kinalaman sa akin, sagot ni Ben. Ayaw niyang sayangin ang hininga sa kanya, kaya binuksan niya ang pinto ng kotse at sinenyasan siyang pumasok. Pagkatapos noon, idinagdag niya, kung pinilit mong manatili dito, wala akong magagawa kundi tawagan ang iyong ama.
Sharon harumphed and glared over bago sumakay sa kotse ng walang gana. Sa kasamaang palad, kalalabas lang ng kotseng sinasakyan niya sa gusali ng banggay nito ng isa pang sasakyan. Nanlaki ang mga mata ni Ben sa gulat. Natigilan siya saglit bago niya inilabas ang phone niya at gumawa ng tawag. Sa loob ng presidential suite sa itaas na palapag. Mabilis na pumunta ang medical staff ng hotel para tulungan si Cynthia na gamutin ang kanyang mga sugat. Kinailangan nilang tahiin siya ng kaunti. May bahid ng dugo ang kalahati ng mukha niya. Tumayo si Zachary sa gilid. Namumuo ang guilt sa kanya habang nanunood. Siya ay karaniwang may mabilis na reflexes, ngunit ang kanyang reaksyon ay medyo mabagal, at hindi niya naprotektahan ng mabuti si Cynthia. Siguro dahil sa sobrang dami kong nainom, lalaki ako. Kahit na hindi ko siya manliligaw, dapat ay iniingatan ko siya kapag nasa paligid ko siya. All done, sabi ng medical staff, na mabilis na gumamot sa mga sugat ni Cynthia, na nag-impake, at umalis ng nakayuko. Mr. Knock, maghihintay ako sa labas. Mangyaring tawagan ako anumang oras kung may kailangan ka, sabi ng manager bago siya umalis na rin. Magpahinga ka na, ipapahatid kita sa mga tao ko sa ospital mamaya, sabi ni Zachary habang inaabot sa kanya ang isang basang tuwalya. Nilinis ni Cynthia ang kanyang mukha gamit ang tuwalya bago siya sumenyas, I need to use the washroom. Pagkatapos nun, pumasok siya sa washroom. Umupo si Zachary sa sofa at nagbukas ng bote ng tubig. Marahil ay dahil sa sobrang dami niyang nainom, ngunit siya ay nanatiling tuyo. Ibinaba niya ang isang buong bote ng tubig bago siya sumandal sa sofa at naghintay kay Cynthia. Nang buhati niya si Cynthia, nadungisan ng dugo nito ang damit niya, kaya tinapon niya ang coat niya sa isang tabi. Pagkatapos noon ay nagpatuloy siya sa pag-inom ng kanyang tubig. Marahil ay nalalapit na sa kanya ang alak, ngunit mas uminit ang pakiramdam niya at hinubad niya ang kanyang shirt.